Pag-uusapan natin dito kung paano klasipikahin ang bagay o matter base sa kanyang purity. Yung pagkapuro na parang tinatanong ba natin na kung ang bagay ba na ito ay gawa lang sa isang material. So, gawin nating parang diagram para mas malinaw talaga ang pinagkaiba ng mga salita na sasabihin natin. So, unahin natin yung tanong na puro ba to? Kasi okey, kung puro 'yun, ibig sabihin isang bagay lang, okey, isang kind lang ng thing yung gumagawa dun, eh, di ang madalas lang na tawag sa kanila ay pure substance. Na buti na lang yung pangalan niya nandun pa rin yung salitang puro, 'di ba? Pero kung isipin natin yung baliktad, paano kung hindi puro ang isang bagay? Eh, di parang sinabi mo na, "Hala, may nakahalo." Kasi hindi siya puro, 'di ba? May hinalo tayo dun. So, ang English ng halo ay mixture, okey? At unahin ko na ang mixture kasi mas konti yung puwedeng pag-usapan ngayon dito. Puwede nating sundan 'to ng tanong, puwede pa natin kasing hatiin, eto. At ang tanong natin ay puwedeng, "Is it a single phase?" Nang ibig sabihin ng phase dito sa usapan natin ay yung nakikita ng mata natin. So 'pag single phase, ibig sabihin nun 'pag tiningnan mo yung halo na yun, parang akala mo wala talagang halo, akala mo puro yun, pero sa totoo lang dalawa o mas maraming bagay yun. Kasi kung oo, mukha siyang isang bagay lang, okey? Kung mukha siyang isang bagay lang, puwede nating tawagin yung halo na yun bilang homogeneous mixture. Mula sa homo, ng ibig sabihin ay pareho, parang lahat ng nakikita ng mata natin isang bagay lang, pare-pareho lang. Kunwari, meron tayong tubig, tas hinaluan mo ng powder ng juice o ng kape o ng gatas, homogeneous yun. Kasi hindi mo naman na kayang paghiwalayin yung tubig saka yung hinalo mo na dalawang ibang bagay kahit alam mong magkaiba yun, 'di ba? Pero kung malinaw na hindi siya single phase, na nakikita ko naman kung ano yung una at pangalawang bagay, eh di puwede nating tawagin yung halo na heterogeneous. Mula sa hetero ng ibig sabihin ay magkaiba. So kunwari, meron akong dalawang hinalong iba-ibang bakal, kunwari pilak at ginto. Eh, 'di ba ang kulay pa lang nun yung gold and silver, malinaw kung sino yung isa sa kabila at kayang-kaya nating himayin kasi hindi naman parehong yung itsura nila. Kaya heterogeneous ang tawag dun. Ngayon pumunta naman tayo sa kabila, kasi kahit sabihin natin na isang bagay ay puro, 'pag tiningnan natin sila ng mas malapit, na naka-zoom talaga, puwede pa natin dagdagan ng tanong 'to. Oo, puro ka nga. Pero maglapag tayo ng isang importanteng tanong. Hindi, maganda, D na lang. Is it divisible? Kaya mo pa bang paliitin o hatiin sa mas maliliit na bagay itong pure substance mo? Na meron pang tawag talaga sa mga bagay na yun 'pag pinaliit mo. Kasi kunwari, mas maganda unang sagutin natin dito ay hindi. Kunwari sinabi mo hindi. Kapag ito hinati ko pa, wala na talagang pangalang hiwalay yun. So kumbaga, it's the smallest indivisible unit of matter. Ang tawag natin dito ay isang atom, okey? Pero kung sinabi mo oo, okey?
kaya ko pa siyang himayin. Parang sinabi mo na itong bagay ay gawa sa dalawa o mas maraming atom at ang salita na pinakatama gamitin para dito, in general, ay molecule. Okay? So ano ibig sabihin ulit nito? Basta dalawa o mas marami, 3, 4, 5, 10 na atom, molecule ang panglahatan na tawag dun. Pero baka lang may mga naririnig pa tayong ibang salita na akala natin parehong-pareho dito pero may konting pinagkaiba. So, kunwari, tanungin natin, alam na natin na kapag molecule, dalawa o marami. So, yung iba-ibang atom na yon, gawa ba sa parehong atom lahat sila o hindi? Kasi, okay, kung yes, pare-pareho lang yon. Nagkataon lang na dalawa, na tatlo, pero pare-pareho lang yung atom na yon, yung pangalan ng dalawa o tatlo na yon, pwede mo siyang tawagin na isang element. At may comment ako dito mamaya 'no, sa salitang element. Pero kunwari sinabi mong no, so 'pag sinabing hindi pareho, di parang sinabi mo, ay iba-iba yung mga atoms. So kunwari may dalawa akong atom, iba yung pangalan ng una, iba yung pangalan ng pangalawa. Ang mas tamang gamitin na pangalan dun ay compound, okey? Compound. Kaya nga, para mas malinawan tayo dito, magbibigay ako ng mga example. So kunwari, una, meron tayong isang piraso ng Na na ang Ingles na pangalan nito is sodium. Ano 'to? Ano sa apat na salita na 'to ang pasado? Una, ilan ba 'to? 'Di ba, sodium 'yan at parang sinabi ko na singular 'yan, isang bagay lang 'yan, isang piraso lang 'yan. So puwede kong tawagin na siya ay isang atom. This is a sodium atom. Pero kung mamimiloso po tayo, 'di ba parang sinabi natin na kung mag-isa lang siya, di same lang 'yun. Kasi siya lang naman 'yun at wala ng ibang halo. Kaya kunwari baka maririnig mo minsan na tinatawag rin yung mga, mag-isang atom na element. So depende sa gamit, may mga oras na ang dalawang salita na 'to puwede mong gamitin sa isang bagay. Hindi laging gano'n. Kaya magdagdag pa ako ng isang example. Kunwari, meron akong Br, ang pangalan niyang bromine, pero maglalagay ako ng numero sa baba. Kapag may numero sa baba, ibig sabihin nun, ganito karami yung sinundan niya. So, ibig sabihin, meron akong dalawang bromine na magkasama. Puwede ko pa bang tawagin na atom yon? Hindi na. Kasi dapat 'pag atom, mag-isa lang siya. Dalawa na siya, 'di ba? So, hindi na siya puwedeng maging atom. So, kung hindi siya mag-isa, ibig sabihin, ang pasado na salita dun ay isang molecule. Pero alam naman natin, base dito sa sinulat ko dito, na puwede mo pang tawagin 'to, pero ano ba, element o compound? 'Di ba pareho yung dalawang yon? So, since it's the same, those two are the same, di puwede rin nating tawagin 'to na element. Kaya sa tingin ko, hindi natin masisisi na maraming tao hindi rin sure kung paano gamitin yung element kasi magulo talaga siya. Pero depende nga yun kung ito ba ay pareho o hindi. Kaya nga ngayon, maglagay tayo ng isa pang example. 3, kunwari meron akong H tas Cl. Ang H ay isang hiwalay na atom at ang Cl ay hiwalay na atom.
hydrogen at chlorine yang dalawang yan. So, dahil dalawa yan, alam na natin hindi mo puwedeng tawagin na atom. Automatic, tatawagin mo na 'to na molecule. Pero, puwede ko pa bang tawagin 'to na element? Bakit? Same ba yung dalawang yon? Pareho ba ito saka ito? Hindi na, 'di ba? So, ang tama na tawag sa HCl ay isang compound, okey? Kaya sana nalinaw nito ng konti yung pinagkaiba ng mga salita na 'to dahil lagi natin 'tong gagamitin habang ang pinag-uusapan natin ay chemistry at chemistry ng kahit anong tipo. Kaya ulit, ito ang pagklasipika sa matter base sa kanilang pagkapuro.